Aming Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanman. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay at kalakasan muli mong ipinagkaloob sa amin sa araw po nito. Salamat dakilang Diyos sa pag-iingat mo po sa amin hanggang sa dumating ang araw nito, Diyos, na muli kami ay makaparito sa banal mong gawain upang ikaw ay amin sama-sama muli na papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoong Hesukristo. Dalangin ko po kami inyong samahan sa aming pagtitipon at tulad ng iyong pangako, dakilang El Shaddai, na saan man may 23 nagkatipon sa iyong pangalan, ay naroroon ka sa kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na kinikilala naming kayamanan sa aming buhay. Inaamin namin na kapag wala ka, O Diyos, wala po kaming magagawa. Buong puso kaming nananalig na sa aming pagparito sa dakong ito, may Diyos po kami na kung saan makakasama at Diyos na magpapala po ng aming buhay. Itago niyo po ako, Diyos, sa iyong likuran. Itago niyo po ako sa inyong kapangyarihan. Kayo po ang mangusap sa amin sa hapon pong ito. Ang mga salita mo, Diyos, ang siya mo pong luubin, mailagay sa puso po namin, nang patuloy kami magkaroon ng liwanag at panuntunan sa paggawa ng mabuti dakilang Diyos. Salamat, Ama naming nasa langit. Patuloy mo kaming kasihan ng iyong banal na Espiritu nang maunawaan po namin ang mga salita mong inihahatid sa amin sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Panginoon na diriwang sa pagdating niya, nagagala ang aking espiritu.
sa pag-asa naririto sa tuwinang nakahandang tulungan ka. Alleluia, langit na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia, Purihin natin ang Panginoon at ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata po ay 13, simula mga talata 44 hanggang sa susunod na mga talata. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. At sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Malakas, malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, glory to God. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Purihin natin ang Panginoong Jesus. Ang lahat ng matagumpay ay pwede nang maupo. Muli isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at muli patuloy po tayong samahan ng Diyos at sa ating pagdulog sa trono ng mahabaging Diyos sa araw po nito. Ipagkalob niyo nawa sa atin ang lahat ng ating kahilingan ayon sa kanyang pangako sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At dito po mga kapatid, ang sabi po dito sa atin pong mabuting balita na pinakinggan, nabasa po ngayon ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kayamanan na nakabaon sa bukid at nasumpungan. At paghahari niya rin po, sinasabi po dito ay katulad po ng isang tao na kung saan ay nakasumpong ng isang napakahalagang perlas. Amen? Napakahalagang perlas na masabi po natin ay isang kayamanan maari. Ang paghahari ng Diyos ay ipinapakita na isang kayamanan na walang kaparis. Amen? Walang katulad na kayamanan na ituring na ang paghahari ng Diyos ay isang kayamanan na tila bagay walang kaparis, walang katulad mga kapatid, na tulad dito sa ating binasa sa Ebanghelyo po nito, na yung mga nakasumpong ng kayamanan o ng perlas po nito mga kapatid, yung sandali po na yan ay
Handa po nilang ipagbili ang lahat ng kanilang ari-arian, makamtan lang yung kayamanan na kanilang nasumpungan. Amen? Kung handa nilang ipagbili ang lahat ng kanilang ari-arian dahil lang doon sa kayamanan na kanilang nasumpungan, ibig sabihin, masigit na kayamanan iyon. Amen? Masigit na mahalaga yung kayamanan na kanilang nasumpungan kaysa kayamanang maari taglay na nila nung oras po na yan. Pero dahil po doon sa kayamanan na yon, para sa kanila ay baliwala. Mawala man yung mga kayamanan nilang taglay, mawala man ito sa kanila, ang mahalaga sa kanila, makamta nila yung kayamanan na kanilang nasumpungan. Amen. At sa atin po mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, ay ang paghahari po ng Diyos kapag dumating sa buhay natin, ang paghahari ng Diyos at tinanggap natin ang paghahari po ng Diyos ay mararanasan natin ang pag-ibig po ng Diyos. Amen? Pagmamahal ng Diyos. Matatanaw natin dito sa mga nakasumpong na kayamanan ng sandali na yan, wala na silang ibang itinuturing na kayamanan sa puso po nila maliban doon sa kayamanan na kanilang nasumpungan. Amen? Yun ang tunay na kayamanan na kinakilala ng kanilang puso po. Sa atin din po ay ang paghahari po ng Diyos, mga kapatid, ay tila bagay isang kayamanan, nakasumpong ng isang kayamanan na yung kayamanan po na yon, yung tunay na magmamay-ari ng kanyang puso. Tunay niyang mamahalin, tunay niyang iingatan, tunay nga kung saan mga kapatid, hindi niya hahayaan na mawala pa sa kanyang buhay. Amen? At nawa, ganun din po natin tanawin sa buhay po natin kung gaano kahalaga, dapat pahalagahan ang paghahari po ng Diyos at yung paghahari na ito ng Diyos ay patuloy pong manatili sa bawat isa po sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa isang bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas, ito po ay madalas na rin natin napapakinggan ito. Ito po yung pangyayari po sa buhay po ni Sakeo. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, pumasok sa Jesus sa Jericho at naglalakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. Pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po diyan, si Jesus dumating sa isang lugar ng Jericho at doon may isang taong mayaman. Hindi lang basta mayaman, kundi isang tao na puno ng mga publikano. Pag sinabing publikano, tax collector. At kung ikaw pinuno ng mga tax collector, maganda-ganda ng kalalagayan sa buhay iyon. Amen. Isa kang BIR commissioner. Diba? Mari ganun ang kalalagayan o katatayuan ni Sakeo nung sandali pong iyon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po diyan, siya po ay mayaman sa lugar na iyon. Amen? At hindi lang basta mayaman, kundi mayroong mataas na katungkulan. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang kayamanan para kay Sakeo, ang kayamanan para sa kanya nung sandaling iyan ay hindi yung mga taong nasa paligid niya. Hindi yung mga taong nasa paligid niya, ang kayamanan para sa kanya, ang kayamanan para sa kanya ay yung makukuha niya sa mga taong nasa paligid niya. Amen? Dahil isa po siyang tax collector. Kaya nung sandali po na yan, minsan lumapit ang mga tax collector kay Juan Bautista para mapabautismo. Na sabi ng mga tax collector na ito, mga publikano, anong dapat namin gawin para maging karapat-dapat kami sa paghahari ng Diyos? Ang sabi niya ni Juan Bautista, huwag kayong mandaya. Huwag nyo silang singilin ng sobra. Tama lang. Amen? Paano kaya yaman kung hindi ka mandaya? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Kaya sabi po diyan mga kapatid, yung mayaman siya dahil hindi po doon sa mga tao sa kanyang paligid ang itinuturing niyang kayamanan, kundi yung makukuha niya sa mga taong naruroon, kayamanan meron sa mga taong nasa paligid niya na hinahangad niyang makamtan o makuha. Si Zaccheo po'y mayaman at sabi po diyan may mataas na katungkulan. Subalit, sa kabila ng pagiging mayaman ni Zaccheo, may mataas na katungkulan, hindi siya iginagalang. Amen? Hindi siya ginagalang ng kanyang mga kababayan. Oras po na yan. Si Zaccheo po, mayaman, may mataas na katungkulan, pero nung oras na yan, hindi siya pinapansin ng kanyang mga kababayan. Nakikipagsiksikan po siya doon, pero wala pong man lang na kung saan mga kapatid ay nagbibigay ng daan para kay Zaccheo bilang isang mayaman, bilang may isang mataas na may katungkulan na kung saan ay pagbigyan siya para makita niya ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sandali na yan, dyan natin matatanaw na si Zaccheo po ay hindi pinapansin ng kanyang mga kababayan. Na siguro, kung si Zaccheo hindi niya itinuturing na kayamanan para sa kanya yung mga tao sa paligid niya, ganun din ang turing sa kanya ng mga taong nasa paligid niya. Amen? Kung wala siyang pagmamahal sa mga taong naruroon sa kanyang paligid, kung anong pakikitungo niya doon sa mga tao na sa kanyang paligid, yun din ang pakitungong ipinapakita ng mga tao kay Zaccheo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kapag yan pong ating nararanasan, nararamdaman sa ating paligid, para bagang hindi kayamanan ang isa't isa. Amen? Para sa atin, parang hindi ito ang turingan natin maari, para bagang hindi kayamanan ng isa't isa, para bagang hindi mahalaga ang isa't isa. Amen? Subalit, nung sandali po na yan, si Zaccheo po ay nakikipagsiksikan para lang makita ang ating Panginoong Jesucristo. Siguro nagtataka si Zaccheo, sino kaya yung taong ito? Ako mayaman, ako may mataas na katungkulan, pero hindi man lang pinapansin ng mga tao dito, hindi man lang pinapahalagahan. Sino kaya ang Jesus na ito? Masigit pa kaya ito kaysa akin? Amen? Na maari, mga kapatid, ay sandali niya, ang ating Panginoong Jesucristo ay gano'n na lang pahalagahan ng mga tao, makipagsiksikan ng mga tao para makita ang ating Panginoong Jesucristo, maari mayroon siyang ginawang mabuti sa mga taong ito. Amen? Maari may kabutihan na kung saan natatanaw ang mga tao na to sa ating Panginoong Jesucristo, kabutihan maaring naranasan din nila, kaya sila po ay patuloy na hinahangad makita at makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. At dahil po dyan mga kapatid, si Zaccheo nung sandali po na yan ay kinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo. Si Zaccheo pumunta sa unahan kung saan daraan ng ating Panginoong Jesucristo dahil hangarin niya makita at makilala ang ating Panginoong Jesucristo nung sandali po na yan. Siguro sinasabi ni Zaccheo, sino nga talaga kaya ang taong ito? Amen? Bakit gano'n na lang pahalagahan o nung sandali na yan ay makipagsiksikan ng maraming tao para lang makita siya, makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi mo siya ituturing na perlas sa buhay mo, kung hindi mo ituturing na kayamanan si Kristo sa buhay mo, baliwala lang. Amen? Dumating man si Kristo dyan sa buhay mo, kumatok man dyan sa puso mo ang Panginoong Jesus, mga kapatid sa ating Peso Kristo, kung hindi mo siya kikilanlin na isang kayamanan sa buhay mo, kahit bumalik siya ng bumalik, kumatok siya ng kumatok sa pintuan ng puso mo, hindi mo siya papansinin. Amen? Pero kapag itinuturing ng isang tao ang ating Peso Kristo na siyang tunay na kayamanan o perla sa kanyang buhay, mga kapatid, naniniwala ko na ang tao na to, hindi niya hayaan mawala sa puso niya ang ating Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Kinatag po ng Panginoong Jesus at ang sabi ng Panginoong Heso Kristo kay Zaccheo nung sandali pong iyan, ang sabi niya, bumaba ka riyan, nais kong tumuloy sa bahay mo. Nung tumuloy po si Zaccheo, ang Panginoong Jesus sa tahanan ni Zaccheo, may pagbabagong nangyari sa buhay ni Zaccheo.
At ano yung pagbabago na nangyari po sa buhay ni Sakeo nung oras na yan? Ang sabi po ni Sakeo nung oras po na yan, ang sabi niya, kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa mga dukha. Kalahati ng aking kayamanan, ang sabi niya, ibibigay ko sa mga dukha. Kung mayroon man akong nadaya, 4 na doble, babalik ko sa kanila. Ibabalik ko sa kanila, ang sabi ni Sakeo. Ano yung pagbabago na nangyari sa buhay ni Sakeo nung sandali pong iyan? Ang sabi po rito, ang paghahari ng Diyos ayon sa ating binasa ay tulad ng isang mahalagang perlas na kung saan ay sinikap ng nakasumpong noon, mabili niya iyon. Ipinagbili lahat niyang ari-arian para lang mabili yung perlas na iyon. Amen? Mapasa kanya lang ang perlas pong iyon. Si Sakeo, ang sabi niya, kalahati ng kayamanan ko, bibigay ko sa mga dukha. Kung meron akong nadaya, 4 na doble, ibabalik ko sa kanila. Anong pagbabago nangyari sa buhay ni Sakeo? Nung sandali po na yan, ang pagbabagong nangyari sa buhay ni Sakeo, hindi niya na itinuturing na kayamanan ang kanyang kayamanan. Amen. Hindi niya na itinuturing na kayamanan ang kanyang kayamanan. Ang itinuring niya ng kayamanan nung sandaling iyan ay yung kanyang kapwa. Amen. Yung kanyang kapwa, ang itinuring niya na nakayamanan nung sabihin ni Sakeo, kalahati ng kayamanan ko para sa kanila. Amen. Parang sinasabi ni Sakeo, sila ang tunay na perlas sa buhay ko. Sila ang tunay na kayamanan sa buhay ko. Amen. Nangyari iyan sa buhay ni Sakeo nung ipadama ng ating Panginoong Jesucristo kay Sakeo na walang ibang mahalaga para sa ating Jesucristo na tila baga perlas o isang kayamanan na mahalaga sa ating Panginoong Jesucristo kundi si Sakeo. Nung si Sakeo, nung oras na yan, sa kabila ng hindi pinapansin ng maraming tao, hindi iginagalang, hindi pinapahalagahan, pero pinahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo na parang isang perlas na kayamanan o kayamanan sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya, sandali po na yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ito na ngayon ang pagbabago sa buhay ni Sakeo. Kapag itinuring nating kayamanan ang ating kapwa, mga kapatid, ay ibig sabihin yan, sabi nga po, kung saan naruroon ang kayamanan ng tao, naruroon ang kanyang puso. Amen. Kapag naruroon ang puso natin sa kayamanang ito, ibig sabihin, mahalaga siya, mahalaga yan sa atin, at higit sa lahat, mahal natin yan. Yan ang kayamanan na mamahalin natin sa buhay po natin. Ang pagmamahal sa kapwa ay nakapagliligtas sa kapahamakan. Amen. Ang pagmamahal sa kapwa ay nakapagliligtas sa kapahamakan. Magagawa mo lang mahalin ang iyong kapwa kung ituring mo siyang isang kayamanan para sa iyo. Amen. Magagawa mo siyang malasakitan. Amen. Magagawa mo siyang ingatan. Magagawa mong mahalin kung siya'y ituturing mong kayamanan sa buhay mo. Kayamanan na kahit anumang meron ka, handa kang mawala, wag lang siya ang mawala sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus na hindi pinanghinayangan ni Sakeo nung sandali na yan, ang kayamanan niya ay gastusin para po yung mga tao lang na ito, mga kapatid, ng oras po na yan ay mapahalagahan tulad ng pagpapahalaga ni Kristo na tila bagay perlas para sa ating Panginoong Hesus. Na yung perlas para sa Panginoong Jesucristo, itinuring din ni Sakeyong perlas para sa Kanya. Kung itinuring sa ni Kristong perlas para sa ating Panginoong Hesus, ganun niya rin itinuring perlas o kayamanan ang kanyang kapwa na higit kaysa anumang kayamanan, meron pa siya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Kaya nung sandali po na yan,
Ang sabi ng Panginoong Hesus, nung sabihin ni Sakeo, ngayon, kung mayroon man akong inaaring kayamanan na sa buhay ko, hindi na itong mga bagay na kinamkam ko, kundi yung mga taong nasa paligid ko. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, dumating sa sambahayan na ito ang kaligtasan. Yun ang tunay na perlas. Ang tunay na perlas na nakamtan ni Sakeo ay yung kaligtasan na kaloob sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa bilang pagkilala rin sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! May sa isang bahagi din ng Ebanghelyo ni San Lucas, ito po ay sa talata po ay 18. Ito po yung tungkol doon sa lalaking mayaman. Nga sabi ng lalaking mayamang ito, isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Itong lalaking mayaman na ito, nung oras na yan, ay lumapit din sa ating Panginoong Kristo at ang kanyang tanong, ano ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Yung buhay na walang hanggan, sandali na yan, ito yung wala doon sa taong ito na para sa kanya isang kayamanan din na dapat niya pang makamtan sa buhay niya. Amen. Yung buhay na walang hanggan na yan ay isang kayamanan na itinuturing niya rin na kinakailangan niya makamtan sa kanyang buhay. Kaya ang tanong niya sa Panginoong Hesus, anong dapat kong gawin para magkamit niyan? Makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Ang sagot sa kanya ng ating Panginoong Kristo, alam mo ang mga utos, sundin mo ang mga utos, binanggit yung mga ganitong utos. Matapos iyon banggitin, ang sabi niya ay ang ganito, ang lahat na yan ay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Subalit ang sabi ng Panginoong Hesus, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pag sinabing kayamanan sa langit, buhay iyan, amen, buhay iyan na walang hanggan, buhay na hahantong sa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit ang sabi po, kinakailangan ipagbili mo muna ang lahat mong ari-arian para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? At yung pinagbilhan, ang sabi niya, ay ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan kong iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Nung marinig ito ng lalaking iyon, nalungkot po siya. Nalungkot po siya dahil napakayaman niya. Pag sinabing napakayaman niya, maraming mawawala sa kanya. Amen. Taas nga ang kamay po dito ng mga mayaman. Amen. Di po ba? Na nung sandali na yan, maraming mawawala po sa kanya. Kaya malungkot po siya, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Pero sinabi po sa isang bahagi po ng kasulatan, sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 16 at talata po ay 9. Ang sabi po riyan, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan. Maubos man iyan, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan. Nang isang sabi po sa aklat ng Kawikaan, ang pakikipagkaibigan, ang sabi po dyan, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Sa oras ng kagipitan ay kapatid na tumutulong. Amen? Ang sabi po, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Kung nagmamahal sa lahat ng panahon, salang ibig sabihin niyan, walang ibang nagmamayari sa puso niyan kundi ikaw. Amen. Walang ibang kayamanan sa puso niya kundi ikaw. Amen. Yung itinuturing niyang kayamanan para po sa Kanya. At yan po, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po ay
Ipagbili mo at ipamigay sa mga dukha. Pero nalungkot po siya. Sa isang bahagi ng aklat ng mga gawa, kabanata po ay 2 at talata po 34, sabi po rito, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Sabi po, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Diyan sa aklat ng magawa, ang mga mananampalataya para lang makatulong. Amen. Para lang makatulong sa mga kapatiran, sa mga kapatid na kung sa anong oras na mananampalataya na nangangailangan ng tulong. Ang sabi po, kahit ari-arian nila, ipinagbibili nila, makatulong lang. Makatulong lang. Amen. Pag sinabing makatulong lang, mga kapatid, ay masabi natin para magawa yung mabuti sa isang tao at para hindi masira ang buhay ng isang tao. Amen. Kapag yan ang ating hinahangad, mga kapatid, ang makatulong sa ating kapwa, pagpapakilala at pagpapadamaian, pagpapahayag na sila'y kayamanan para sa iyo. Isang kayamanan na ayaw mong masira. Amen. Kung nararanasan natin iyan sa ating Panginoong Jesucristo, na tayo itinuturing ng Panginoong Jesus na kayamanan para sa Kanya at isang kayamanan na ayaw niyang masira, mga kapatid, maari po magagawa mo rin iyan sa iyong kapwa. Amen. Yung pagmamahal na yan, bilang pagkilala na iyong kapwa ay isang kayamanan para sa iyo. Amen. Kayamanan, kung paano kinikilala ng Panginoong Jesucristong kayamanan, ay makikilala mo rin at aariing kayamanan para sa iyo, mga kapatid, magagawa mong ingatan iyan. Amen? Magagawa mo na kung saan gawin ang anuman para po na kung saan sa ikabubuti ng kayamanang iyan ng ating kapwa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya para sa kanila, kahit ang ari-arian nila ay kinakailangan ipagbili nila, wag lang masira ang sinuman. Makatulong lang. Amen? Sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 25, ang talata po ay 34. Ang sabi po rito ng salita po ng Diyos, 34, sinasabi po, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito'y sa akin ninyo ginawa. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nung ituring ninyong perlas, ang maliliit na ito, hindi sila ang tinuring nyong kayamanan, kundi ako. Hindi sila ang minahal nyo, kundi ako, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po ng Panginoong Jesus sa mga taong ito, pumasok na kayo sa tahanang walang hanggan na ihinanda sa inyo ng aking Ama noon pa mang una. Amen?
sa tahanang walang hanggan. Ito yung perlas na dapat hinahangad ng mayaman na lumapit sa Panginoong Hesus. Na ang perlas na yon, ang buhay na walang hanggan, ang sabi ng Panginoong Hesus, makakamtan mo kapag binahal mo yung mga itinuturing kong perlas sa puso ko. Amen. Nawa yung perlas na yan makita rin natin araw-araw. Amen. Yung perlas na minahal ng Panginoong Hesus, itinuturing niyang kayamanan, napakahalaga para sa Kanya, na kung saan ay nawa makita rin natin at mapahalagahan din tulad ng pagpapahalaga sa iyo ng ating Panginoong Hesus at sa kanila. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ang perlas o kayamanan sa puso ng Panginoong Hesus. Amen? Kung may perlas mga kapatid, para sa atin, minsan si Jesus ang perlas para sa atin, na minsan hindi nakikilala ng marami na sa isang perlas at tunay na kayamanan na dapat makamta ng bawat tao. Pero tayo mga kapatid, hindi man natin siyang kilanling perlas sa buhay natin, hindi man siya kilanling na kayamanan ng tao sa buhay niya, ang ating Jesucristo, pero ikaw, kayamanan ka at perlas sa puso ng Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang perlas, ayaw ng Panginoong Hesus masira ang isang katulad mo. Ayaw niyang mapahamak ang isang katulad mo. Bilang perlas, ayaw niya mga kapatid, bilang perlas sa puso niya, kayamanan para sa puso niya, ayaw niyang mawala ang isang katulad mo sa Kanya. Ang Panginoong Jesucristo, ang sabi nga, makamtan lang yung perlas na ito nung taong nakasumpong ng perlas na iyon at nung kayamanan sa bukid na iyon, makamtan lang nila, handa silang mawala ang lahat sa buhay nila basta makuha lang nila yung bagay pong iyon, yung kayamanang iyon. Ang Panginoong Hesus, alang-alang sa iyo na kinikilala niya at tinuturing na walang ibang kayamanan para sa puso niya, kinikilalang kayamanan sa puso niya, kundi ang isang katulad mo, nagawa niyang ipagpalit ang yaman ng langit para sa iyo. Anumang ganda ng langit, nagawa niyang iwan ang ganda ng langit para lang ang isang kayamanang tulad mo, masumpungan ng Panginoong Hesus. Amen. Makamtan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi bali mawala ang buhay niya. At alam po nating inialay niya 2,000 taong mahigit na, inialay ni Kristo ang kanyang buhay, parang isang perlas na kagaya mo, mabayaran. Amen. Para yung bukid na kinalalagyan ng kayamanang iyan, na ang sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, yan ang bukid. Amen. Kung kaya, ipinagkaloob niya sa atin ang bugtong niyang anak na si Jesucristo upang tayong lahat ay matubos ng Panginoong Jesucristo, mabili tayo ng ating Panginoong Jesucristo upang yung kayamanang tulad mo para sa Kanya ay lubos na makamtan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kahit buhay niya, amen, handa niyang pambayad alang-alang sa isang tulad mo na itinuturing niyang pinakamahalagang kayamanan para sa Kanya. Kung tayo po ay itinuturing ng Panginoong Jesucristo ang kayamanan, mga kapatid, perlas, tayo ba'y nakasumpong na talaga ng tunay na perlas sa buhay po natin? Hindi mo man ituring si Kristong perlas sa buhay mo, pero isa lang tinitiyak ng Panginoong Hesus. Inialay niya ang buhay niya para sa iyo, para siguraduhin ang isang katulad mo, huwag mawala sa Kanya. Amen. Hindi mo man siyang kilanlin na kayamanan sa buhay mo. Isa lang ang pinaparating sa atin ng Jesucristo. Ayaw mo man siyang kilanlin, kayamanan sa buhay mo. Pero si Kristo, inialay niya ang buhay niya para sa isang kayamanan tulad mo, para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang buhay meron tayo, kahit ayaw mo sa Panginoong Hesus, ang buhay meron ka, nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo, nasa pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo.
na anumang ating minsan ginagawang pagre-rebelde sa kalooban po ng Diyos, pagsuway sa kalooban ng Diyos, darating ang araw, pasasalamatan mo pa rin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Darating ang araw, mga kapatid, makikita mo pa rin kung anong kabutihan ginagawa sa iyo ng ating Jesucristo at tinitiyak kong pasasalamatan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kung paano kanya itinuturing na kayamanan, kung paano kanya pinahahalagahan sa kabila ng ating pagre-rebelde minsan, sa kabila minsan ng ating patuloy pagsuway sa kalooban po ng Diyos. Sumuway ka man ng sumuway, isa lang sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin, binili na kita para magiging akin ka. Amen. Kahit sumuway ka, iingatan pa rin kita. Hindi ko hahayaan ng isang katulad mong pinag-alayan ko ng buhay ko ay masira at mawala pa sa akin. Isa lang ibig sabihin niyan, kahit tayo sumusuway, patuloy niya tayong mamahalin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nawa, si Kristo ituring din nating perlas sa buhay natin. Perlas na walang katulad. Perlas na walang kaparis. Perlas na walang kapalit sa buhay po natin. Mawala ang lahat. Siya ay hindi natin hahayaan mawala sa buhay po natin. Tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po. Napakabuti mo po sa bawat isa po sa amin. Hindi natapos ang kabutihan mo, Diyos, nung ikaw ay ipinako sa krus at namatay, Panginoong Hesukristo. Kundi hanggang ngayon, Panginoong Hesus, sa kabilang inialay mo na ang buhay mo para sa amin, sa patuloy pa rin naming pagsuway sa kalooban mo, naririyan ka pa rin, hindi mo kami iniiwan. Kapag kami may karamdaman, pinagagaling mo pa rin kami. Kapag kami nasa panganib, inililigtas mo kami. Kapag kami may pangangailangan at tumatawag sa iyo, tinutugon mo pa rin kami. Hindi nagwawakas ang kabutihan at pagmamahal mo sa bawat isa po sa amin. Nawa, mapantayan, hindi man namin mapantayan, O Diyos, ang pagmamahal na yan. Nawa, maibigay namin ang pagmamahal. Sa abot kaya namin ang pagmamahal na para sa iyo. Nawa, tunay na maging kayamanan ka sa puso ng bawat tao. Wala nang mas mahalaga kundi ang lagi makasama ka. Wala nang ang ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal, kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba, ihahayag naman ang puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa.
Wala nang mas mahalaga, kundi ang laging makasama ka. Wala nang ang ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal, kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba, ihahayag naman ang puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Panginoong Hesus, nagawa mong iwan ang yaman ng langit, alang-alang sa amin, na itinuturing mong kayamanan dito sa daigdig, na nais mong makasama sa iyong kaharian, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus, sa patuloy na pagmamahal mo po sa amin, pagpapahalaga sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, sa mga sandali pong ito, pagpalain mo po ang puso po namin. Pagpalain mo, Panginoong Hesus, ang puso po namin. Bihagin mo ang puso namin, Panginoong Hesus. Bihagin mo ang aming isipan, Panginoong Hesukristo, na ang aming puso't isipan ay hindi magiging pagmamay-ari ng mga bagay meron sa mundong ito, kundi ang puso't isipan namin, Lord, ay magiging pagmamay-ari mo. Ikaw ang laging magiging laman ng puso't isipan namin, na tanging kayamanan sa buhay po namin, Panginoong Hesus. Kayamanan na patuloy naming iisipin, mamahalin, kayamanan na patuloy namin pahalagahan sa buhay po namin. Panginoong Hesus, salamat po. Patuloy mong pagpalain ang puso po namin. At sa pusong ito, Panginoong Hesus, ay ilagay mo, Diyos, ang pag-ibig mayroon ka. Pag-ibig na patuloy, Panginoong Hesukristo, may padama po namin sa aming kapwa upang hindi lamang sila, Panginoong Hesus, upang may padama po namin sa iyo na ikaw ang pinakamahalagang perla sa amin sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa mga taong minahal mo, Panginoong Hesus. Sa mitan ng mga taong pinag-alayan mo rin ang buhay mo, Panginoong Hesukristo. Sa mitan ng pagmamahal sa kanila, may padama namin na ikaw ang tunay na kayamanan sa puso po namin. Salamat, Panginoong Hesukristo. Biyayaan mo kami lahat, patuloy na magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming pagkalooban ng mabubuting bagay na aming kailangan, dakilang Diyos. At ganun din po, Ama, ang aming mga mahal sa buhay. Ikaw ang pumuno sa kanila ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. At higit sa lahat, Panginoong Hesukristo, maghari ka sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Maghari ka sa bawat isa po sa amin. Salamat, dakilang Diyos, muli sa aming pagkatok sa pintuan ng puso mo, Panginoong Hesus, sa mga sandali pong ito. Pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo at ding ginawa ang dalangin at kahilingan ng bawat isa. Taas natin ang lahat ng ating mga nais itaas sa Panginoong Hesus, ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Hesukristo. At habang nakataas po iyan, panandalian po natin na kung saan ay manahimik at ibulong niyo po kay Lord ang inyong kahilingan. Mahal kayo ng Diyos. Mahal niya ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya niyang abutin sa mga sandali pong ito. Ano mang tulong kailangan nila, hingin niyo kay Lord. Ipagkakalob ng Panginoong Hesus.
Ama naming nasa langit, ikaw ang kumukupo sa amin. Wala pong malayo sa iyo. Saan man dako, ikaw ang Diyos ay naroroon. Kaya abutin mo, Lord, ang mga mahal namin sa buhay ngayon na inilalapit po sa iyo. Abutin mo sila ang pagpalang kamay, dakilang Al Shaddai, at ang tulong na kanilang kailangan na hindi namin kayang ipagkaloob, ibigay. Dalangin namin, dakilang Diyos, ipagkaloob mo po sa kanila. Yung kagalingan sa anumang taglay nilang karamdaman, na tanging ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ipagkaloob mo, Ama, ang kagalingan sa aming mga mahal sa buhay sa ngalan ng Panginoong Kristo. Pagpalain mong kinabukasan ng aming mga anak, Panginoong Jesucristo, Apo, Panginoong Jesucristo, ikaw nakakaalam ng mga mabubuting panukala, kaya dalangin namin, Panginoong Jesus, dalhin mo sila sa isang maayos na kinabukasan, magandang kinabukasan, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus, at dalangin po namin habang naririto kami sa bansang ito, Panginoong Jesus, malayo sa aming mga mahal sa buhay, ikaw ang Diyos na dalangin namin, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Salamat, Panginoong Jesus, at ang lahat ng kahilingang aming itinataas ngayon ay amin na pong inaangkin at pinasasalamatan sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Manitili po tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin ika'y mapahamak at walang daratal. At kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan.
Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan na mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. See you next Friday. God bless us all. God loves you. No matter